Hi, it's Jess, your Pinay beekeeper. Andito tayo ngayon sa backyard namin. I want to show you the parts of a beehive, or at least yung beehive, ng type ng beehive na gamit ko. Marami kasing iba-ibang klase ng beehives. Merong Waray, may top bar, may flow hive, which is very social. It was founded in Australia. Hindi kaya ng bulsa. Kaya ito ang gamit ko. Ang tawag dito ay Langstroth beehive. Langstroth dahil ang nakadiscover nito ay si Lorenzo Langstroth sometime in 1851. So mga over 170 years na rin itong ginagamit ng mga beekeepers. Very popular siya sa beekeepers dahil sa modular design niya at yung mga frames din na nasa loob ng boxes are very easy to move. Yung design nito pwede ring ma-expand horizontally at pwede ring ma-expand vertically. Pwede kang magdagdag ng boxes sa taas. So, napaka convenient ng design na to kaya popular siya sa mga beekeepers. So, I want to start with the cover. So, ito yung top cover ng Langstroth, what was that? ng Langstroth beehive. Um, so, this protects the hive from any kinds of weather, sun or rain. So, the next one is the inner cover. So, itong cover na to, you can use this to put your feed, yung food ng bees, like fondant patty, pwede kang maglagay dito sa taas. This also provides ventilation. Meron din itong maliit na entrance or passage for them to go in and out sa taas. So, yan yung top inner cover. And then, the next one is the medium super box. So, itong box na to ay mas maliit ng konti kaysa sa bottom box. Ito yung ginagamit ng mga bees to store honey. At itong gamit ko ay may 10 frames. Meron ding medyo maliit na box, 8 frames ang capacity, pero ito yung ginagamit ko. So may 10 frames sa loob. Ang tawag dito ay honey frames or foundation. So plastic ito. I usually put beeswax sa plastic foundation kasi mas mabilis mag-build ng honeycomb ang mga honeybees kapag mayroong beeswax, pag covered ng beeswax yung plastic foundation. So, yan ang medium super box. The next part is ang queen excluder. So, screen ito, metal screen. Yung spaces in between, they allow the worker bees to pass through it. Pero hindi siya yung queen hindi siya nakakadaan sa in between the spaces. So this will allow the queen to stay on the bottom of the hive. Yun yung gusto mo, ayaw mong pumunta sa taas sa medium super box yung queen kasi may possibility na maglilay siya ng eggs doon. So you want your medium super box to just have capped honeycombs at walang kasaling brood or baby bees kapag nag-harvest ka ng honey. So, very useful itong queen excluder. Meron ding mga plastic queen excluders. Meron ako mga plastic doon. It doesn't matter kung ano yung gusto ng beekeeper, yun yung ginagamit nila. So the next part is the brood box. So ito yung box na kung saan naglilay ng eggs yung queen. Dito rin sila nagsustore ng food nila like pollen,
Um, they also have some honey. Nagsustorage din sila ng honey dito. Pero usually, yung honeybees, they will store the honey or nectar sa medium super box. So this is also a 10 frame brood box. Um, so medyo mas malaki yung honey frames dito sa baba. Ito meron ng drawn comb. Ginamit ko to last year. So nag-start yung, I think I put this in the middle of summer last year. Kaya the honeybees draw honeycomb dito sa isang part lang, sa isang side. Dito sa kabila, hindi nila natapos kasi tapos na yung season, kumbaga, para mag-build ng honeycomb. Wala nang masyadong nectar flow, so they stop building honeycomb kapag wala nang nectar flow. Excuse my voice. Alright, yung next part naman ay ang entrance reducer. So, this helps the bees protect the hive para sa mga intruders, ibang insects, or yung mga gustong nakaw ng food storage nila. So, this help them so they can easily guard the hive kasi napapaliit yung entrance. So, that's entrance reducer. Ito naman ang bottom board. Okay? Itong gamit ko ay screen bottom board. Pwede mong tanggalin yung itong part na to. During summertime dito sa Alabama, napakainit. Parang kasing init, sometimes mas mainit pa sa Pinas. Kaya I remove this part para may airflow sa loob. So, kasi nagme-maintain yung mga bees ng certain temperature sa loob ng hive. Good temperature for them to reproduce, para makagawa sila ng honey, para komportable yung stay kumbaga nila sa loob. So, summertime kapag sobrang init at gumagamit ka ng solid bottom board, which means covered lahat, walang screen, napakainit. Masyadong mainit sa loob ng hive. So, minsan lumalabas yung mga bees, nagfo-form sila sa labas sila nagsistay, sa labas ng hive. So, you don't want that kasi it's not very favorable para sa mga bees. So, you want them to stay inside, and to help them maintain a good temperature, ito yung ginagamit ko for during summertime. Tapos pag wintertime, pag sobrang lamig na dito, then I use I put this back. Or meron din akong ibang bottom board na solid, yung walang screen, wood lang lahat. So yun yung ginagamit ko pag wintertime.